po namin kasi may mga kontrata din po kami, Your Honor. Kumbaga kahit na kung sinabi sa'yo kailangan na hiramin ang lisensya mo, susunod ka dahil baka mawalan ka baka hindi ka na mabigyan ng kontrata, parang ganon? Tama ba? Hindi lang po, opo, Your Honor. At alam ko po na kung sino po yung mga nasa likod po nun. Ma'am Sally Santos, totoo ba na merong hong in-house contracting sa district office at kayo na lang po ang pumipili kung anong lisensya, kung sinong contractor ang inyong gagamitin bilang haharap, no, on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag... So ulitin niyo po, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez ay humiram kayo ng lisensya sa mga contractor. Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo, Your Honor. So itong... siguro, bago balik, Mr. Chair, alam ko sumobra na, pero andito na tayo, matutumbok na natin. Former D. Alcantara, umamin kayo na may ghost projects kayo doon sa Bulacan, no, na nakalusot. Tingin nyo ilang porsyento yung ghost? Yung sinabi ko nung isang linggo, may pampamilya kayo at may pang sports. Ilan po yung pang sports na proyekto? Actually, Your Honor, to be honest, wala pong exact number po, no, sa ngayon. Kasi po, hindi na po ako nakakausap ng mga tao ko po doon. At yung iba po ay suspendido na rin po. I just relay po nung unang report sa akin na mayroon po mangilan-ngilan at unti-unti pong nadi-discover po ito. No? Actually, I don't even know the location, the title, the amount po, Your Honor. So lahat pinagkatiwala mo kay Engineer Bryce at kay JP Mendoza? So sila talaga ang may alam ng modus dito sa district office nyo? Nagtiwala kayo ng gano'ng tiwala nyo? Tingin ko po, Your Honor, nagtiwala po ako sa kanila because I'm not even a member of the BAC. No po, basta po nirekomenda ng BAC po sa akin, pumipirma po ako because it's a resolution. Actually, maidagdag ko lang po, para po malaman natin ang katotohanan, may mga project engineer naman po na naka-assign dito na pwede po nating... bakit po nakapirma ang project engineer, ang section chief, nang wala po talaga yung project? Yun lang po, Your Honor. Salamat po. Ma'am Sally, magtuloy na rin po tayo. Yes po. So, pag inutusan ka ni Engineer Bryce, nila JP Mendoza, gumamit ng, humanap ng kontraktor, gamitin yung lisensya nila. Para po, ano po yung mga proyektong kanilang ginagawa? Itong mga tinatawag na flood control at yung mga ghost projects, kabilang ba ito sa iyong mga binanggit? Yes po, Your Honor. Almost flood control po siya lahat. Flood control lahat? Yes po. Mga ilan po yung may idea kayo kung ilang porsyente? Narinig mo ba yung pamilya at pang sports? Actually po, kailan ko lang po narinig kay D.E. Henry na mayroon pong ganun. Yung pampamilya, Mr. Chair, sabi ko nga, ito yung totoong proyekto na merong ginawa. Yung pang sports, ito yung walang proyekto totally, talagang kinukuha. May idea pa kayo sa ganon? Actually po, Your Honor, nagtiwala po kasi ako. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad. Yes po, Your Honor. Lahat yung po modus doon, yes po, Your Honor. sila nagsasabi kung sino magiging kontraktor, Yes po, Your kung Honor. sino yung ihiraman ng lisensya. Yes po. So, maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto. Yes po, Your Honor. Mga ilan kaya sa tingin nyo yung ghost o yung hindi talagang ginawang proyekto na talagang doble na. Meron ng may kita na sa pagiging kontraktor, doble kasi walang diniliver. Your Honor, kailan lang po lumabas po yung issue na yan? So, ang tagal na po yan. Since 2022, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So, ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to, na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Eh, iisipin ko po ba,
na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng Ghost Project. With the indulgence of the gentleman from San Juan, Mr. Chair, bakit ikaw pong inuutusan? Ano ka, katulong? Ano ka, na manghiram ng lisensya? Bakit? Kasosyo mo yung mga yan? Hindi po, Your Honor. Ano? Isa rin po akong contractor, Your Honor. Kaya nga, bakit bali po- ikaw? Bakit hindi pa sa dumiretso si Bryce at saka yung Opo. isa doon kay Wawaw? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi nandun po ako sa DPWH, pa project po ako. Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? So what's Paano in po it yung for hand you? ko ito? Kaya mo ginagawa yung sinusunod yung utos nila kasi natatakot ka, baka hindi ka na makakuha ng proyekto, ganun ba? Yes, Your Honor. Ito na, sige pa. Tapusin ko na pa. Engineer Bryce, totoo ba na nakanina banggit may Lamborghini Urus ka? Ang balita, meron ka rin Lamborghini SVJ. Minsan daw, Ferrari ang iyong pinampapasok sa inyong opisina. Parang hindi ka na tinatablan. Pumasok ka, naka-Ferrari at ewan ko lang kung totoo, i-confirm na lang ni D. Alcantara, sinaway mo raw siya dahil pumasok siya minsan naka-Ferrari. Totoo ba? About the Ferrari po, hindi ko po siya nakita personally. May mga chismis lang po at sinabihan ko po siya na hindi po tayo dapat ganyan po sa ating pamumuhay. Yun lang po, Your Honor. I'll be honest. Engineer Bryce, totoo ba na meron ka ma-Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually nakita ko rin po yun sa opisina. Sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun eh. Kanino kaya yon? Upon checking kasi alam ko na rin po ako na baka matanong niyo po. Bukal po ng Bulacan na may-ari si Honorable Willie Villarica po. Hindi man. Anyway, nakikita kasi ba picture last na Mr. Chair. Mahilig din kay Cirilo, no? Si DE nakapatek Philip. Yes, Your Honor. Kayo po may patek din kayo. Meron po, Your Honor. RM meron kayo. RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. hindi po. Meron nga, po ako pero hindi, lang po, yung copy lang po. Ha? Copy. Ano ba yung RM? Richard Mill po. Kala ko rin na magnanakaw eh. Ano? Miss Sally Santos, tinatanong ni Senator JB, merong pampamilya, merong pang-sports. Yung pampamilya, ito yung merong nagawa talaga sa project. Yes yung pang-sports, ito'y nawala. Yes po, Your Ngayon, Honor. yung sa pampamilya, kung ito ay in-house, sa mga tweet, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo ang nagko-construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang ginagamit nyong equipment, mga tao ng gobyerno. Hindi ba? Your Honor, if I may po. Gaya po ng Si nabanggit. Bryce muna, hindi ba? In-house eh. Wala naman kayo talagang construction company, wala naman kayong tao, wala naman kayong equipment. So tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno ang ginagamit nyo. Tama. Your Honor, hindi po ako gumagawa ng project. Ano yung in-house? Kanina lang sinasabi... Kagaya po nung nasabi ko po, pag po si SYMS nagdala po ng pera kay DE po, sa akin lang po nilalagay dahil po nasa taas yung kwarto ko, wala pong pumupunta doon. Hindi ba? May sasabihin ka? Gusto ko pong Your Honor, Pero yung sinasabi mo kaninang argumento mo, pirma ka lang ng pirma. Yes ang po. mga tao mo lang gumagawa. yes po, Your Honor. Sinong maniniwala sa iyo na ganun? Ikaw ang district engineer. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang naisip, sa kadulo-dulo ng isip mo na dapat paminsan-minsan tinitingnan mo yung project? Your Honor, Pirma ka lang ng pirma? May mga actually Hindi, po. tinatanong kita, maniniwala ba kami na ang isang katulad mo na responsableng opisyal ng gobyerno, papirma-pirma ka lang? Hindi mo man lang tiningnan ni minsan? Paano mo kayo mapapaniwala
na ang gawain ng isang responsable, kung talaga responsable kang district engineer, hanggang dun lang. Bakit kinuha ka pa ng DPWH kung ganun lang pala? Hanggang dun lang pala ang kaya mong gawin. Your Honor, every Monday po, tinatanong ko po ang section chief. Hindi nga tanong ang gagawin mo, titingnan mo rin para sa ganon ay matukoy mo kung talagang may nangyayari sa project. Ngayon ang katwiran mo eh. Ay pinamahala ko po sa lahat ng mga tao ko eh. Sino kaya? Sinong tao ang maniniwala sa ganong klaseng pangatwiran? Yung sagutin mo. Your Honor, yun po kasi yung protocol po ng mga sistema po. Yun ba yung protocol, Yusek Kati? Opo. Yun ba? Sorry, Your Honor, I am not involved in the operations. I guess the regional director. Tinatanong ko protocol, wala ba kayong guideline? Ang dami ninyo department order. Yun lamang quality control, yung QUA ninyo. Maliwanag na maliwanag. Yung QUA nandun sa inyong central office. Yun ay hindi makakawala sa responsibilidad. Titingnan nyo, susuyurin ninyo, hihimayin nyo yung project. Kaya tinatanong ko, yun ba yung protocol? Tapos sasagutin mo hindi ka kasali rito? Yun ba yung protocol? Yes, Your Honor. Yun ang protocol na hindi siya tumitingin? Kailangan, Sabi niya kanina, pinamahala niya sa mga tao niya, basta't siya nandun lang pirma ng pirma. Is that the protocol? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po, Your Honor. O yun. Salamat. Mr. Chair? Meron kang itatanong. Meron na lang po tayo kasing halos sa isang oras, kaya maximize natin. Nandito si Yusek Kati kasi. Mr. Chair, just to continue yung mga tanong ni Senator JV. Tinitignan ko ho kasi news reports. May lumabas na news report on August 20 sa Privilege Pitching Center, Lacson, ang contractor Wawaw Builders, ang amount 77 million, construction of riverbank protection in Malolo City. Another news report lumabas rin, galing rin kay Senator Lacson. Wawaw Builders ulit ang gumawa, 77 million, riverbank protection structure in Barangay Iba, Hagonoy. Another news report, Wawaw Builders ulit, August 20, 77 million sa Hagonoy ulit. And then meron another news report, September 4, Wawaw Builders, 96 million sa Plaridel, Bulacan. Lahat ho to ay ghost projects according to Senator Lacson. No? Ito yung galing sa kanyang privilege speech. Have this been verified to be ghost projects? Sorry, on September 4, ito po yung inspection ni Secretary Vince Dizon sa flood control project in Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. No? So, in case Secretary Dizon is validated, he personally went there. So, Mr. Arevalo, on record kayo po ang nakapangalan dito. At nabanggit ng ating Pangulo yung economic sabotage. So in other words, pag kayo nasampahan ng economic sabotage, kulong kayo kagad, walang bail yan. Kasi kayo ang on record na gumawa ng ghost project. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, itong mga ghost project na ito, obviously ghost kasi nabayaran ho kayo. Natanggap nyo ba yung pera na nakuha ninyo? Ito po yung mga project na sa pilitan pong hiniram sa amin, Your Honor. Ito lang pong, ang mga bayan ito ay pumasok lang po sa account namin. Tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po, yung passbook ko po ay hawak nila. So yung passbook hawak ni Sally? Yes po, Your Honor. So ibig sabihin, pumapasok sa account nyo, lumalabas ng hindi nyo alam? Ang sinasabi lang po, Your Honor, natawag na lang po na i-confirm na lang po. Kaya, Mr. Arevalo, kung di kayo magsasabi ng totoo at isasabi nyo lahat, kayo makukulong dito. Non-bailable yan. Nagsasabi po, Your Honor, totoo, Your Honor. So ngayon, ano po ang nakukuha nyong kapalit? May naiiwan po ng konting, may porsyento po. Ilang porsyento? 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya? Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Para ano? Sa buwis daw po.
Para sa buwis. Opo, Your Honor. So, dumadaan yung pera sa inyo, pero... Lumalabas din po agad, Your Honor, papunta sa account ni Sally. pero kayo na nanalo sa bidding. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na na baka kami po maipit po maipit po yung negosyo namin, Your Honor. So, sumasali kayo sa bidding. Po, Your Honor, dahil sa takot na rin po, Your Honor, na kaya wala na po kayong magawa, Your Honor. Oo nga, kayo ang sumasali sa bidding. Sinasabi lang po na salihan po, Your Honor. Ano? Sinasabi po na salihan po, Your Honor, ni Sally. Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo? Ni Sally po. At nananalo ka? Di ko na po alam, Your Honor. Sila na po ang may po na hawak ni Your Honor. Si Sally. Ngayon si Sally, Miss Sally, sa Sims Construction, ganun rin. Si Pangulo pa natin on August 20 ang nakakita ng Ghost Project. Tama So po. ganun rin. Pag nasampahan kayo ng economic sabotage, kulong kayo, non-bailable. Yes po, Your Honor. So dapat magsabi ho kayo ng totoo. Yes, Your Honor. So sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. So in other words, Kanila po yung Ghost Project sa Baliwag, Bulacan, ang gumawa ay si Engineer Bryce at si JP Mendoza po. Engineer JP Mendoza. Yes, Your Honor. At- Problema, Mr. Chair? Yeah, go Mukhang ahead. hindi nga ginawa. Hindi ginawa. Pero Cumulekta lang. Pero Mr. Chair, Nabayaran, pero nabayaran. mukhang hindi kinekta. Mr. Chair, thank you. Nabayaran. Kasi yan ang Ghost Project eh. Di ba? Wala pero nabayaran. Senator Win, baka pwedeng pasagutin natin si JP Mendoza kung talaga sila bang gumawa. At saka si Bryce, kayo ba talagang gumawa? For that, Mr. Chair, Miss Sally, yung pera na binayad, pumasok sa account nyo, di ba? Yes, Your Honor. Saan pumunta yon? Dinala ko po kay Engineer Bryce Erickson Hernandez yung halaga ng siningil po nila. So kayo mismo nagbigay? Yes po, Your Honor. Kanino nyo binigay? Sa kanila po. Sa kanya po, ikaw opisina. magkano ang sayo? Yeah. 3% lang po, Your Honor. So 3% ka, mataas ka pa kay Mr. Arevalo, 2.8% lang siya. So katapos-tapusan siya pala yung makukulong, siya pa yung pinakakonti ang nakuha, ganun ba? Oo, ganun na ho, Mr. Chair. Ganun na. So magkano binigay niyo, Miss Sally, kay Bryce at kay Mendoza? Actually po, Your Honor, ang madalas ko bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sa rami po ng flood control na ibinid nila, lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA. SWA, nagpapapirma po sa project inspector. Sila na po lahat yon. Hanggang sa sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. Dikato ho talaga Yes, Your Honor. ang gumagawa nito kasi sila rin ang tumatanggap ng project para ma-process yung payment at ibinigay nyo personally sa kanya. Yes, Your Honor. Dito rin kay Mendoza, binigay nyo personally. Actually, po, madalas ko pong bigyan ay si Engineer Bryce Erickson Hernandez. Oo. Yeah, Mr. Chair. Kay Bryce, Engineer Bryce, apelido mo Bryce? Hernandez po. Hernandez. Your Honor. Yeah. Yung natanggap mo yung pera galing kay Sally, sinarili mo na lang yun? Wala ka na ibang binigyan? Your Honor, alam po ni Sally yun, binababa niya lang po sa opisina ko yung mga pera, nakakahon po yun, nakasarado po yun. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po ni Alcantara sa office ko yun. Ito, Di Alcantara, ganito ha. Lumalabas ngayon na parang pinapalabas ninyo na you are the least guilty. At ito mga tauhan mo ang most guilty. When in fact, ikaw ang district engineer. Yes, sir. Walang mangyayari dyan sa distrito mo na hindi mo alam dapat. Because, ganito, you are the head of procuring entity. Di ba? Yes, sir. Being the head of procuring entity as a DA, ikaw lang ang pwedeng magbigay ng papilis doon sa bangko para matransfer ang pera ng DPWH papunta kay Wawaw. At kay Wawaw papunta doon kay Santos.
At pagdating kay Santos, na-ingkas niya, binibigay niya ang pera kay Bryce. Sabi naman ni Bryce, pagdating sa kanya, pinapasa niya sa'yo ang pera. Hindi ako maniwala na ikaw ang pipirma mo, buhay mo yan, nakataya sa pirma mo. Tapos, sabihin mo sa akin na yung pera na galing doon kay Bryce, hindi nakarating sa'yo? Your Honor, yes po. Kung papayagan niyo po ko, marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po minumura ko, bakit may mga ganyan. Andiyan po ang project engineer, ang mga hepe po, na umamin po sila na sila po ang may gawa niyan. At si JM Ramos po na nakadiskubre. Your Honor, inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling kumipirma. Pero may mga nakapirma po at sinasabi ko nga po, yung pagtitiwala ko po sa mga tao ko, yun po ang naging kasalanan ko nito, Your Honor. So, ibig mo sabihin, wala po akong partisipasyon. Gaya nga po. Sandali lang. Opo. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. It's your word against their word. Yes, Your Ikaw, Honor. may natanggap ka? Box lang po yun. Actually, hindi ko po talaga binuksan ko ano, pero alam po na pera ang laman nun. Pinakuha po So, yun. pinasa mo doon sa kanya? Senator, Pinakuha niya yes. po. Nasa time na tayo kasi I think we need Thank to you, vacate the session hall in 15 minutes. Sayang naman kung nandito si Yusek Kati. Well, let us devote the remaining 15 to 20 minutes para hindi masayang ang kanyang... we have established that already between Alcantara and Bryce and Santos and Mendoza and Arevalo. Maliwanag na maliwanag pa yan sa sikat ng araw po. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you will be able to submit to the committee kung kanino napupunta yung mga insertions. Kanina po, binanggit na namin doon sa questioning kay DBM Secretary, 69 billion 2022, 126 billion 2023, 178 billion 2024, 137 billion 2025. So yan po sana maibigay nyo sa amin. Aling district, anong probinsya ang kinapuntahan nun? Yun ang aming gusto mangyari. Si former Secretary Bonoan, palagi niyang sinasabi that there should be a proportionate allocation of projects in the NEP. Pwede kang mag-cite ng isang example lang na nangyari yung talagang proportionate allocation ng mga projects sa NEP. Can you cite an example? Yun pong sa National Expenditure Program, meron pong pinagawa si Secretary Bonoan na parang allocable formula. Yun po, meron naman pong basis. Tinatanong ko yung actual na pangyayari na na-exercise ninyo yung proportionate allocation ng project. Kasi tingnan mo, Bulacan First District Engineering Office, ang inallocate ninyo 6 billion 80 million pesos. Bulacan Second District Engineering Office, 3.1 billion pesos. Third Bulacan District Engineering Office, 1.3 billion. Sa ibang mga distrito ba, ganito ang naibibigay ninyo? Halimbawa sa Tarlac, First District ng Tarlac. Kung ano yung First District Engineering, hindi ko alam yung termino nyo. Ganito ba yung allocation? Napapanatilin yung proportionate? Your Honor, to be accurate about my answer, may I be allowed to check the records in the office? Because you will be given that opportunity. Yes, kasi nga, isasubmit mo sa amin. Yes po, Your Honor. Pero sa ngayon, tinitingnan ko lang, kasi ito insertions na to eh. Because I will be asking you, yes, Your Honor, kung alam mo na kung sino-sinong mga tao ang lumapit na sa'yo, kasi nung maging gaan na ito, natural lang napupunta sa'yo yung mga proponents, kung sino-sino man yan, para masiguro nila na madadownload sa kanilang lugar itong amounts na na-insert. Tama ba?
Pagdating sa GAA, dinadownload naman po talaga automatic. Hindi na po kailangang mag-request kung sino man. Basta automatic po na dinadownload sa implementing office, Your Honor. Kung saan po nakalagay yung proyekto na nasa General Appropriations. So halimbawa, yung mga party list kasi, party list representatives, alam mo, kapag naging party list kasi ako, matagal na panahon eh. Ang party list representative, pag nabigyan po kayo ng 150 million, tuwan-tuwa na po eh. Kahit na yung constituency mo, nationwide. Nationwide ang constituency, pero nabigyan ka 150 million. Ayos na po yun, tuwan-tuwa na po eh. Pero kanina po, sa presentation ni Representative Toby Chanco, yung ako Bicol, 2-point-something billion eh. BHW, 2-point-something billion. Party list po yun. Meron po ba kayong record kung ilan po ang allocation ng Sagip party list? Alam po niyo yung Sagip, matagal ko pong party list yan. Your Honor, Mr. Chair, pagdating po ng General Appropriations Act, hindi po namin alam kung sino yung mga proponent ng mga lumabas sa General Appropriations Act, Your Honor. Ay, yung representative ng ako Bicol, hindi mo kilala? Hindi po namin malalaman, Your Honor. Kung Hindi mo kilala yung representative ng ako Bicol? Kilala po, Your Honor. Meron siyang 2-point-something billion ayon doon sa testimony ni Rep. Toby Chanco. Hindi po kami nabibigyan ng kopya ng proponent pag General Appropriations Act, Your Honor. Hindi kayo ano? Hindi po kami nabibigyan ng proponent kung ano po yung sino pong nag-propose niyan during the bicameral, kung sino po yung proponent ng bawat proyekto. Kung saan lang po nakalugar yung proyekto, doon lang po bababa yung mga Bakit yung mga projects ng flood control, halimbawa, wala siyang description as to type of flood control. Hindi man lang niya sinabing dike, revetment, floodgates, nagiging masyado siyang generic eh. Hindi man sinasabi kung anong river system ang involved. Walang length, walang station, walang specified na saan bang start, saan ang ending. Masyado siyang generic, masyado silang vague. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napaplug kayo dahil dyan eh? Kasi alam nyo, hindi pare-pareho po yung tinatawag na morphology ng mga rivers. Alam ko, dapat alam ninyo yun eh. Ano po yung morphology? Yung width, yung depth, yung elevation, yung contour, yung discharge capacity, yung even carrying capacity ng isang river. Ibig nyo sabihin, pare-pareho yung characteristics ng mga river basins? Pero sa paglalagay po niyo, paglilista ninyo ng project, very generic eh. Doon po lumilitaw itong pangungurakot na nangyayari dito eh. Kasi, kayo naman ang naglilista eh. Kanina po, binanggit namin, noong panahon ni DBM Secretary, nakiusap sa inyo eh. You have to be very strict in adhering to the specified limits and ceilings na pinrovide. Bakit po ninyo pinapalitan, Madam Yusek? Your Honor, Mr. Chair, the Secretary, former Secretary Bonon, has provided and has discussed this with the operations kung ano po yung mga threshold per PAPS po for program, activities, and projects. Eh di mas marunong pa kayo sa DBM Secretary. Kanina po, inadana po natin ito eh. Fiscal year 2023, yung approved ceiling ng DBM, 75 billion. Ang ginawa po ninyo, pinalitan nyo ng 70 billion, tinanggalan nyo ng 5 billion. 2024, ang sabi ng DBM, ang ceiling, 96, ito po, flagship projects ito. Ito po yung foreign assisted projects. 97.7, 2024, ginawa nyo yung 70. Inalis nyo yung 27 billion. 2025, sabi ng DBM, ang ceiling, 66 billion, kaya nyo lang ginawang 70 dahil nag-complain nga ang Pangulo eh. Siniro nyo kasi sa GAA ang lahat ng flagship projects ng Pangulo. Can you imagine that? Pati flagship projects ng Pangulo, siniro po ninyo, nasa record to eh. Pero bumalik na naman kayo, 2026, sabi ng DBM, 167 ang ceiling, foreign assisted projects, ginawa nyo na namang 100, tinanggal nyo na naman ang 67 billion. Bakit ninyo ginagawa ito?
I will reiterate, Your Honor, the threshold for PAPs or program activities and projects has always been discussed by Secretary Bonoan to the Undersecretary in charge and has considered the absorptive capacity. Hindi po ang department ang nag-zero dun sa foreign assisted po. It was the result of the General Appropriations Act. Yusek Kati, narinig mo ang sinabi ni Secretary Pangandaman kanina. Kapag ka pinalitan ninyo yung ceilings na ibinanggit nila o nilagay nila sa NEP, magkakaroon ng negative effect eh. Nagge-generate meron siyang parang sinasabi na fees na babayaran. Bukod sa nai-slow down o kaya nag-i-incur ng cost overrun ng projects. Bukod pa dun sa nawawala yung tiwala sa atin ng ating mga bilateral and multilateral partners. Kaya kanya sinulatan 2023 pa, sabi niya, please observe strict adherence to the ceilings na ginagawa namin. Pero kayo mismo, binabago ninyo eh. Kasi nga, tingnan mo itong nangyari. Itong operations, ito po kasama ng PAP ito. Operations, 2023. Itong ginawa mo ay inalisan mo ng 604 billion ang operation. Ito naman ang dinagdagan mo, 630. Kaya ang nadagdag sa operations is 25 billion pesos. Bakit mo siya dadagdagan pero babawasan mo yung FAP? Alam mo, ito yung pinaka-problema eh. Itong nakikita namin, itong pagdagdag mo ng operations by 25 billion, dito na pupunta doon sa sinasabi nating convergence eh. Ito yung conversion nyo. Meron kayong SSP, Special Support Program. Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ito. Meron kayong SIPAG. Ito yung Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps, kung ano naman ang gusto nyo sabihin. Hindi ko alam kung anong na-alleviate ninyo. Ang maraming na-alleviate dito, mga bulsa ng mga kung sino-sino na ngayon ay nagtatapat na sa atin. Meron pa kayong 002. Outcome of Operations 001. Ito yung mga roads and bridges. 002, ito po yung flood control na napakarami. Alam po nyo, sa listahan namin na 60 na potential ghost projects, kalahati nun 002. Flood control projects. Sa Makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek. Kaya namin pinopoint out ito. You want to say something? Your Honor, maybe Secretary Bonoan can enlighten us on the threshold that he provides for example, for foreign-assisted projects and other programs, activities, and projects of the department. Huwag ka mag-alala, patatawag namin siya. But kayo po yung unang rito, kasi kayo po yung USEC sa planning service. Kayo ang PPP at ngayon, pati po yung mga applications, pati lahat ng mga software nasa inyo na. Meron kayong IMS, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, nasa inyo pa yung RBIA, nasa inyo pa yung Highway Density Management 4. Madam Yusek, napakalaki ng responsibilidad mo kung pag-uusapan, paglilista, pagsasaayos, pagmamanage ng mga project. Kaya wag mong isisisi lahat kay Secretary Bonoan sapagkat ikaw ang nandito. At babalikan kita, itong ipinangako niyong PCMA hanggang ngayon ay hindi namin natatanggap, hindi nyo na-install. Huwag ninyong gagamitin katwiran na kailangan meron kaming direct server o kaya kailangan mag-subscribe kami sa satellite. Hindi ko maintindihan yon because ang inyong project engineers, meron silang username, meron silang password. Bakit sila nagagamit nila using the internet? Sila ba merong lahat ay Paano kayo magsasabi ng real time ngayon? Kayo pala hindi nakasubscribe sa satellite. Paano magkakaroon ng real time? Sabi ng inyong mga representatives, it is very costly. Kahit na very costly, kung yun ang kinakailangan para makita natin real time kung yung mga project na gagawa nyo, ba't hindi kayo gumastos? Gumagastos kayo sa ibang pamamaraan. Nasasalaula ang pera ng bayan, pero kayo ayaw niyong gumastos
sa isang project na matutukoy natin real time. Hindi kami maniniwala na hindi nyo may install sa amin ngayon. Nangako ka eh. Sabi mo, dadalhin mo rito yung administrator ng PCMA. Wala na lang tayong time, Madam Secretary. Pati yung binigay mo na database sa Pangulo, yung MYPS, doon mo ibinase. May mali doon sapagkat hindi PCMA ang binigay mo. Ang binigay mo, MYPS. I will substantiate that. Because later, kung meron pang pagkakataon na magkaroon pa ng susunod na pagdinig, ipakikita ko sa iyo yung discrepancy ng mga coordinates. Kaya, iminali mo rin yung sumbong sa Pangulo. Marami yon. So, hanggang doon na muna sapagkat tayo po ay kailangang Mr. Chair. Umalis dito ng Mr. Chair, I asked the permission of the Senate President. If Okay, Senator Jinggoy. If we can just extend our hearing up to 2:45, and he readily obliged, allowed us to. So, nakakuha na tayo ng approval, Senator? We can stay up to 2:45. 2:45? Yes. Okay. Thank you for that information. So, you want to say something? Your Honor, the director of the IMS is here. Maybe he can explain because hindi ko masyado pong naintindihan yung mga technical terms nila. So The director of? The IMS po is present. Maybe he can technically What is the name of the director? Director Kawaling. Director Kawaling, kayo isa sa pumunta sa aking opisina noong September 4. Yes, Mr. Chair. At kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee at yung isa po ay sa aking opisina para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto naming tingnan din, bantayan bawat projects. Kasi ako po'y natuwa dahil sinabi nila real time. Apa. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat nating tina sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apa. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating Active Directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So, kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna, sir, kung nasa directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So, dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So, kung nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita yun po natin. yung lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito. Apo. Nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo sa opisina ni Yusek Bunuan at Yusek Kati. Meron pang 15 na nakita na walang structure. Ibig sabihin ay ghost projects. Sa makatwid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin at merong 15 na ibinigay sa akin na nakita na evaluate walang structures. Potentially ghost projects. Sa makatwid, ang PCMA, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi rin nagagamit kagaya ng objective na gusto nyo sabihin. Kasi ang sabi po ninyo, ang purpose ng PCMA, binanggit ko na ito, Secretary Yusek, ang purpose to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects. So sablay.
15 na ang potential ghost projects. So hindi totoo. Functionality, sabi niya, real-time monitoring enables immediate tracking of projects progress and status. Hindi immediate eh. Kasi inamin po ninyo, nga kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayong lukuhin ng encoder nyo eh. O ilagay muna natin ito. Para kunwari meron tayo. Pwede ko pong i-clarify yun, Mr. Sandali Chair. lang. Meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA? Eliminates ghost projects. O kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? What are you wanting to clarify? Mr. Chair, yung data po ng PCMA, Mr. Chair, na available po internally sa department, yun po yung real-time, Mr. Chair. Yung data po, Mr. Chair, na nasa website, it's just a subset po, sir, ng data na nasa PCMA. Yun po, sir, yung pinapublish on a monthly basis. So ano yung data na binigay nyo sa Pangulo, sa PMS, na ngayon ay siyang ginagamit doon sa sumbong sa Pangulo? Yung data PCMA or MYPS? Sir, it's a combination po, sir, Mr. Chair. Ng... Bakit napakaraming maling coordinates? Tiningnan ko lang, meron na 15 discrepancy sa coordinates. Why? Mr. Chair, yung data po, Mr. Chair, na nasa sumbong sa Pangulo website is a combination of data from the multi-year planning and scheduling application units. MYPS nga eh. Pinipilit mo na PCMA pero MYPS ang nakikita ko. Kaya nga merong discrepancy. So kahit ang binigay nyo sa Pangulo, may mali. Sa akin lang na analysis, 15 na nga yung nakita ko o higit pa na discrepancy ng coordinates. Kaya hindi mapagbabasihan eh. Kaya gusto naming tumulong. Kaya ko naisip, ang Blue Ribbon, tutulungan na namin kayo eh. Pati kami mag-iimbestiga na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong mabubulag dito na kayo ang dapat naming inaasahan, na kayong humimay sa mga project, eh wala pala itong puro lang sa papel ang inyong ang report nyo eh. Mr. Chair, if I may. Yes, How Senator. accurate is your data? Sir, yung accuracy po, sir, depende po, sir, sa users po, sir, ng PCMA po. Nagdidepende lang kayo doon? Kung ano po, sir, yung isubmit, sir, ng mga project engineers po. Katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, we have received a lot of reports that there were many errors in the coordinates that you submitted in the Office of the President. Ibig sabihin, are you trying to mislead the President? Yung mga pinuntahan yung mga in-inspection yung mga lugar sa Bulacan, hindi pala yun ang dapat niya puntahan? You are trying to mislead the President. Totoo yun. Kamukha yung pinunta niya sa Kalumpit, nagsimula yun 2021. Oh. Yun ang sinasabi namin na even the Office of the President was misled by you. Hindi ko alam kung talagang gusto nyong gawin yun o sa pagmamadali ninyo. I don't know. Kaya dito lang natin inaayos lahat ito. Pati Pangulo ng Pilipinas, niloloko niya na. You're trying to mislead the President of the Philippines. Inuulit ko, yung mga pinuntahan niya, hindi niya dapat puntahan yun. Yung mga dapat niyang puntahan, dapat alam nyo. Kung ano yun, dapat, di ba may geotagging kayo? Oh. Why are you trying to mislead the President? Sir, can I clarify po, Mr. Chair? Yung nasa sumbong sa Pangulo website po, ang combination po yun, sir, ng data ng MIPS and PCMA. Yung accomplishment po, sir, na reported ng project engineers, yun po, sir, yung galing po ng PCMA. Yung planned location po, Mr. Chair, ng projects, yun po yung galing po sa... It doesn't matter now because I myself took the trouble of looking into it randomly. May 15 na akong nakita na mali ang coordinates eh. So, mamimislead ng Pangulo. Gusto niyang puntahan doon. Ang pinakita niyo, ganito. Alam mo, point something lang, mawawala na yung sa coordinate. Napaka-importante nun eh. Halimbawa, kung ikaw sumasakay ka ng helicopter. Ako naman palagi sumasakay nung nangangampanya kami ni Senator Sherwin kasi wala akong helicopter. Kailangan ng coordinates. Kung hindi kami makakarating sa pupuntahan namin. So, ang daming mali. Yun ang sinasabi. Nagre-rely lang ang presidente sa inyo, sa data na isasubmit ninyo. Correct? Kayo, yung data na kinukunan ninyo, hindi nyo vine-verify yung accuracy ng data na yun.
Kaya kung ano-ano binibigay nyo kay Presidente. Mga And the most important, Senator Jinggoy, they're only completely relying on the encoders on the ground. Yung mga inyong project engineers. Kung anong ilagay nila doon. Walang sila lang eh. Kasi ang dami nito. Let's say, pinag-uusapan natin ngayon, 10,000 flood control projects. So, you are totally dependent on the report. So, yung area niya, bahala siya. Kung ano yung ilagay. Paano niyang mai-upload yun using the internet only? Nagbe-verify kayo once a month. Once a month. Pagkatapos sasabihin nyo dito, real time. Huwag nyo kaming imi-mislead. Ako naman napabilib nyo nung una. Kaya ako, sabi ko, paki-install nyo nga para tulungan namin kayo na magbantayan tayo. Gusto namin tumulong talaga eh. Paano magiging real time? Once a month. Mr. Chairman. Yes, Senator. But Alam mo, Director Kawaling, nagpapakita lang ito talaga lahat na hindi kayo masyadong seryoso sa inyong ginagawa. Dahil alam nyo, kung kayo sa military, nagbigay kayo ng maling grid coordinates, tapos nag-request kayo ng call for fire. Binigay nyo yung grid coordinates na yan, paghingi nyo ng call for, request for fire support galing sa akin, paliparin ko yung mga mortar ko, yung aking mga howitzer, mga kanyon, bagsakan yung coordinates na binigay nyo, patay yung mga inosenteng tao doon na hindi dapat mamamatay dahil mali ang binigay ninyong grid coordinates. Patay. So, hindi nyo alam yung ganung mga consequences na mali pala yung ginagawa niyo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. yes, Tapos Senator. na kayo dito kay Kawaling tsaka kay Asik Cabral kasi I was out for lunch. Kung pwede na ako magtanong dito sa Wawaw, if I may. Total, meron pa naman 15 minutes o 20 minutes. Okay, proceed, Senator. Wawaw, nung last hearing, lagi ka nakatungo na pag tinatanong ka ng mga senador. Ngayon, mukhang Yes, Your Honor. wala ka na binabasa. Mahihayin lang po tayo, Your Honor. Aminin mo, ewan ko, natanong ng aking mga kasamanto. Are you the real owner? Yes po, Your Honor. O dami ka lang? Ako po may-ari, Your Honor. Ano? Ako po mismo may-ari, Your Honor. Ako po may-ari. Ikaw ang may-ari. Anong trabaho mo bago ka pumasok sa construction company? Nasa ano po, Your Honor? Nasa liaison officer na po talaga, Your Honor. Liaison officer ka ng? Construction lang po. Anong construction company? Sa ano po, Your Honor? Sa ninang ko po. What is the name of the construction company that you worked for? Rosan Builders po. Rosan Builders po. San? Rosan Builders. Rosan? Opo. Anong unang posisyon mo sa Wawaw? At paano ka nakapasok doon? Ikaw, is this a sole proprietorship? Yes po, Your Honor. Sole proprietorship po. So, in-appoint mo yung sarili mo para maging general manager. Ganun ba? Ako po nag-apply ng DTI noong 2017, Your Honor. Nag-apply ka? Ng DTI po. Ano ang naging daan para sa iyo na mapunta sa pinakamataas na posisyon sa Wawaw? Did you designate yourself? At sino yung mga, aside from you? Pag-sol po. Pag-sol po ako. Hindi, magkano yung paid capital mo dyan? 2017 po is 9 million, Your Honor. Ano? 9 million po. 9 million? Opo. Okay. 9 million lang. 2017 po, opo. 2017. Okay. Pag-usapan natin 2022 hanggang 2025. Magkano na yung kontrata na kukuha mo sa DPWH? Doon po, Your Honor. Yun na po yung mga... Sabihin mo nga, ilan? Magkano halaga? Di ko po maalala, Your Honor. Billion, di ba? Siguro po yun. Billion. Opo, yun na po yung mga... separate ang ginamit sa amin, Your Honor. Nagpapagamit ka lisensya? Nagpapahiram ka lisensya? Wala po akong choice, Your Honor. Kasi nga, sa takot po. Nagpapagamit ka lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa takot po. Na... Oo nga, kanino ka nagpapahiram? Sinabi What do you ko mean sa takot mo? Kanino ka natakot?
sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi Ha? sa taga-DPWH mo, Your Honor. Sino taga DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung contact po nila sa Sino? Sila Engineer Bryce po. Yun yung pagkakasabi Bryce. pagkakasabi Ibig po mo sa akin. sabihin, itong Bryce, kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po siya kilala ng personal. Oh. Ang lumapit po sa akin ay si Sally po. Sino? Si Sally. Sims. Sims po, apo. So, nanghiram ka ng lisensya? Yes, Your Honor. Oh, anong project 'yon? What is this? What is that particular project? Marami po yun, Your Honor. So, binabayaran mo royalty. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Kasi Kasi sabi mo lang nagbabayad ka ng royalty tapos ngayon... Hindi po, ibig ko sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po nanggagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasa po sa account ko, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Ikaw nagbabayad ng royalty? Ha? Your Honor, yung pinabibigay... I am asking you. Answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor. Your word against his word. Sabi ni Bryce, hindi raw siya nagbabayad ng royalty. Pwede po ba kung mag-explain? No. Your Honor? Miss Sims? Inaawas na po yun, Your Honor. Binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses, Your Honor. Tuwing nanghihiram ka ng lisensya sa Wawaw, anong category ng construction mo? Wawaw? Sa ngayon po, medium A po, Your Honor. Trip, Medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Ano ba yung level nung pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Na pwede sa DP? Yusek Cabral, answer me. Pag A lang ang lisensya, ano yung ceiling ng contract price na eligible sila? Hindi ko masyado naintindihan yan. Hindi mo ako engineer. Your Honor, ako din po I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako napunta hindi pa ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangalan si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, Yes, Your Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa ghost projects. Hindi po, Your Honor. Kasasabi nung unang hearing, first hearing, sinabi mismo ni Secretary Bonon that Wawaw and Sims are involved in ghost projects. Pero hindi po ako gawa nun, Your Honor. Yung ghost project. Hindi po ako gawa. Ginamit lang po yung lisensya ko. Ginamit mo lisensya niya, tapos ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya, which is ang napili ko po, sila Wawaw. Ikaw ba may-ari na Sims? Yes po, Your Honor. Anong sole proprietor din? Yes, Your Honor. Sole din? Yes, magkano po. kapital mo? Nung 2021, Your Honor, nasa 1 million lang po yun. Kasi maliit lang naman po yung... 2021 at 1 million Apo. capital. Yes po. Pero magkano kontratang na-award siya ng DPWH? actually po, Your Honor, maliliit pa lang po yun. Magkano? Huwag kang magsinungaling dito. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling. Magkano? Minsan po, Your Honor, sa MPB po, may 1 point something. 1.5, 1 million. Ganun po, Your Honor. mula 2022 hanggang 2025, Yes, Your ang Honor. in-award sa'yo ng DPWH, approximately 931 million. Yes, Your Honor. Will you refute that? Or will you admit it? Hindi ko pa po naano kung magkano po lahat, Your Honor. Yung complete, Sinasabi mo lang 1.5 Nung 1.5 million po, lang eh. Yung po kaunaan naman po, I'm Your Honor. asking you from 2022 up to 2025 kung magkano yung mga in-award na kontrata sa'yo ng DPWH, madam. Actually po, Your Honor, hindi ko po kabisado. Hindi mo kabisado dahil napakalaki at napakarami. Yes, Your Honor. Tama itong, is this accurate? 931 million? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kasi Breakdown.
Meron ko 16 na proyekto. Naka-JV mo pa si Wawaw. Ibig sabihin ng JV, joint venture. Yes, Your Honor. Hmm? Yes po. Tama? Yes po. Oh. So tama itong figures ko. Both of you garnered approximately na joint venture kayo, 931 million. Sa isang And project, ikaw, ang puhunan mo lang, kapital mo lang sa milyon. nung po 2021 po. O kaya nga, 2022 hanggang 2025 nga ito yung pinag-usapan nun. One year difference. Kasi po, Paano, saan ka kumuha pera? Your Honor, kasi po, naglo-loan din po ako. Ano? Naglo-loan din po ako, Your Honor. Tapos, Saan ka naglo-loan? Nahiram din po ako ng pera. Kanino? Doon po sa mga iba ko po mga Sino? kaibigan. Mga kaibigan ko lang Sino din nga po. mga kaibigan mo? Baka pwede umutang din. Hindi po, Your Honor. Sino? Basta po nang Hindi, sino mga kaibigan mo? Let's be firm. Come on. Sino mga kaibigan mo na inutangan mo para makakuha ka nito ganitong kalaking amount of project? Actually, Your Honor po, yung NFCC ko po, pag I am asking you. Kanino ka umutang? sa mga kapwa-contractor ko lang po. Your Like? Honor. Kay Wawa po nanghiram po. Is it true, Wawaw? Mr. Arevalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinautang mo? Hindi ko, Your And Honor, a joint matandaan. venture, di syempre magsasosyo kayo. Magkano yung kapital mo? Noong 2017 po is 9 million. 9 million. Pero yung from 2017 to 2019 po, wala pa po kami doon masyadong, wala pa kami. Kailan ka pumasok si DPWH? 2019 po. Yung 2019? una Kasama na kayo nitong si Miss Sally? Hindi po. Ikaw lang? Kailan kayo nag-umpisa mag-joint venture? Your Honor, hindi ko po matandaan kung kailan po, Your Honor. May amnesia kayo, no? Hindi po. Hindi niya naalala, no? Oh, sino pa pinagkakautangan mo, Miss Sally? Wala na po, Your Honor. Sabi mo, mga Hindi po. kaibigan mo, ngayon wala Hindi wala po, na. Kasi po, Your Honor, Alam mo, siyempre po, Miss Sally, yes po. you better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I should not cite you in contempt. Ilahad mo. Sino ang contact mo sa DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo sa kanya? Yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung Saan niya ginagamit ang lisensya mo? sa DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce. Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce, Yes, Your Honor. alam mong pera yun? Yes po, alam ko Teka, po. bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally.
Bakit 245 million Minsan po, installment? minsan po ganun. Hindi, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Hindi po kasi pare-parehas, Your Honor. Yung pinakamalaki lang, gusto ko malaman. Sandali lang. Para medyo linawin, Senator Jinggoy. Ilang projects bang pinag-uusapan natin dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Minsan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, kukumpitin ko po yun. Ano po, Hindi kasi tinatanong ni Senator Jinggoy, bigyan mo kami kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt. Tama naman siya. Opo. Ganito na lang para madali, ano? Meron na na-establish na ghost projects. Halimbawa, itong dito sa Barangay Birhen de los Flores, Santa Barbara, Tiaong, Baliwag, Bulacan, ano? At saka itong dito sa Bocaue River, Igulot Section, tributary, ano? Ano na ito, verified na eh. Itong dalawa, i-verify siguro, pero parang ghost projects na rin. Ang mga ang value nito talagang malaki yan. Kung kamukha nito, itong dito sa Barangay Birhen, 49,499,000. Yung isa, 96,499,000. Tapos yung dalawa, 77 million. Another 7. Halos pareho pa yung, halos pareho pa yung value eh. 26 pesos lang ang difference eh. Nakakapagtaka talaga ito. So dito sa apat na proyektong ito, magkano ang, ito ghost ito eh, magkano ang napunta sa inyo? Actually po, Your Honor, 3% lang po yun. Yung royalty. 3% ang nakuha mo, di ba? Ngayon si Mr. Arevalo, 2.8%. Kung ito'y ghost projects, pag tiningnan mo to, mahigit halos 300 million ang pinag-uusapan dito eh. Kung 3% ka lang, 2.8% si Arevalo, napupunta yung karamihan nito. 5.8%, so 24.2. Kanino napupunta? Senator Jinggoy, ikaw na. Nawala ito rito, singit ka kasi nasingit eh. Bumabawi ka talaga. Pero importante yung direksyon niya. Kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Ang tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na dineliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? Saan mo putol-putol yan? Ay, di po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Hindi. Siyempre, alam mo na rin yun. 240 million sa isang araw na nakapag-deliver ka. Apo, minsan po kasi putol-putol. Minsan na 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So, in totality, magkano na-deliver mo sa DPWH? Actually po, aawasin ko lang po. Just give me a ballpark figure. Kasi, siyempre sumusulat ka, ito para kay Bryce, et cetera. Siyempre may record ka niyan. Hindi posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yun, Your Honor, dun sa Minsan po, sa 10 project, total ko lang po yun. Tapos aawasin ko lang po yung... Hindi, sinabi mo kasi you delivered 245 million in one day. Yes, Your Honor. Ilang boxes yun? Marami po. Ano yun, balikbayan box? Hindi po. Mga boxes lang po ng mga noodles, mga ganun, mga piatos, kung ano. Hindi, mga 200 kahon yun kung... Actually po, Your Honor, sa 245, inahati ko lang kasi hindi ho pwedeng isang bulto. Minsan na yung sa 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145. Mga ganun po. So, dun sa loob ng 3 taon, just give me a ballpark figure. May 1 billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa 3 taon. From 2022 to 20... As we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow. 1 billion. Pag po pinagsama-sama po, Your Honor.
Pag pinagsama-sama po yung collection po. Kaya yun. nga. So lahat yun nabigay mo kay Bryce? Yes, Your Honor. I'm just assuming. Siguro, Bryce, yan yung mga pinapatalo mo sa casino, no? Your Honor, kaya pa nang sabi ko kanina, ang nagpapalaro po sa amin na yung boss ko, pera niya po ang ginagamit. I am not defending Mr. Alcantara, no? Just common sense lang, no? Common sense lang. Bakit niya pahiram yung pera sa'yo para maglaro? Your Honor, dumating po kasi yung time ng 2023 na nanalo po kami ng malaki sa Resorts World. Kaya po, tama po yung sinabi nyo, naban po kami doon, kaya lumipat po kami. So kayo lumipat? Sa Soler po. Bakit kayo naban ulit? Kasi nanalo po kami. Oh, nanalo lang kayo, naban na kayo? Opo, Siguro Your- ilang milyon ang pinanalo nyo. Totoo Hindi po. naman ganun ang nasagap ko eh. Nagmamoney launder kayo eh. Hindi po, Your Honor. Nagdideposito kayo ng cash sa cashier dun sa Resort World. Maglaro kayo, pag nanalong konti, yun nyo. No? Minin, Hindi po, Your Honor. alam mo, huwag ka na magsisinungaling. Total naman, yung motion ba ni Senator Erwin, which I seconded, ano yun? Is it applicable right now? Is it going to be enforced after this hearing? Yeah. All right. Oh, Miss Sally, ikaw lang talaga may-ari ng Sims? Yes, Your Honor. So sino-sino pa yung hiniram mo pera aside from Wawaw? Sorry, Your Honor. Actually po kasi syempre, meron na rin po kasi ako naipon. Tapos, Your Honor, nag-loan din po ako sa IAS noon. Sinala ko po. Nag-loan po ako sa IAS. Hiyas? Yes po. Nag-loan po ako na ng... Magkano yung loan mo? Nasa mga 7 million po. 7 million. Yes. But yung project mo, Pa? pero yung mga project mo, billion. How can you do that? Your Honor, hindi naman po ako namumuhunan po nung yung mga milyon na yun, Your Honor eh. Kasi po, yun po, hiniram lang po yung lisensya ko. Sila, Engineer Bryce po, yung gumagawa po ng mga proyekto na yun. Wala po akong kakayahan na mag-produce po ng ganong kalaking halaga na bilyon, na gano'n. Kasi sila po ang humiram ng lisensya. Okay. Sila po yung namumuhunan, hindi po ako. Ilan ang empleyado mo? How can you finish a project? Kadami-dami mo project. Kahit mag-joint venture pa kayo ng Wawaw, ilan ang empleyado mo? Ilan ang construction workers mo? Actually po, Your Honor, mga 10 lang po. 10? Your Honor, sila na... Actually, 10? Your Honor, sila naman po yung nagsasabi Hindi. po sa 10 akin. lang ang empleyado mo. Opo, Your Honor. Kasi hindi naman po ako kumukuha ng project, Your Honor eh. Sila po ang gumagawa. Sila po nagsasabkon. So itong Bryce ang humihirap, ang gumagawa lahat. Yes po, Pinapahiram lang ang lisensya yes, mo? Your Honor, pinapahiram ko lang po sa kanila. Lahat po na yun, sila po nagpapagawa. Sila po So kumuha ng hindi mga mo tao. alam kung ghost o substandard? Actually, Your Honor. Kaya ikaw nasisira? Yes po, Your Honor. Actually po, Your Honor, nagtiwala lang po ako sa kanila eh. Yun ang mali mo. Nagtiwala ka, pinahiram mo yung lisensya mo, hindi mo alam kung ghost yun o hindi, o substandard man yan o hindi, ikaw napuputukan. Kaya nga po, Kasi Your- pangalan mo. Kaya nga po, Your Honor eh. Kaya po pinagkatiwala ko po sa kanila eh. Iniisip ko po, sila po ba gagawa po ng ghost? Nasa DPWH po sila. Sila po eh mga hepe. Kung ganyang kagarapal ang mukha niyan eh. Kaya, Anyway, Mr. Chair? Mr. Chair, yeah. Mr. Chair, just to follow up, Ms. Sally, isubmit mo nga sa committee lahat ng mga projects na supposedly ibinid out ng DPWH kay Wawaw at kayo nag-subcon, di ba? Pero sinubcon niyo ulit kay Bryce, di ba? Bigay niyo sa amin listahan na 'yon. sige po, yung Ilan ba 'yon, more or less? May 100, may 200, di ba? Kasi ang modus operandi, si Wawaw magbibid, ibibigay sa inyo, tapos ibibigay nyo kay Bryce, di ba?
Ilan yung proyektong ganun? Magsasabit po ako, Your More or less Honor. lang, 100, 200, 500. Kasi po itong 2025 po, Yan, 2025. Yan, bago lang yan. po, yung 2025 po, So, ibig sabihin, even this year, tuloy pa rin ang ligaya. yung 2025 po, 24 po,